Hi guys! Welcome back! So, ngayon, ang topic natin, paano maging licensed real estate broker dito sa Pilipinas. Yan. Dahil po may mga nag-request kung paano daw po ba ako naging isang licensed real estate broker, ano po daw ba yung mga ginawa ko para makakuha ng license, bakit ganito ang trabaho ko. Ayan, so pag-uusapan natin yan ngayon. Hi guys! Welcome back! So ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano ba maging licensed real estate broker. So dati po, pwede pong mag-take ng exam ang mga BS graduate as long as, yun nga po, meron silang diploma ng BS, any course, 4-year course po ang natapos nila. Tapos po, magko-comply lang sila sa requirements ni PRC na 120 hours na seminar na syempre related sa real estate management. Yun nga, yung pagiging broker nga. Ayan, so yun nga po, nag-take po ako nun, chinaga ko po yun. Sa Makati pa kami nagre-review nun, kahit gabi, talaga nandun. Tapos, punong-puno kami nun dati, noong 2016, doon sa isang room. Doon kami lahat nagre-review. Dami ko pong kasama sa isang room. May mga lawyer, may mga doctor, engineer, mga ganyan. So, may mga nurses din akong kasama nung nag-review. After mo pong makomply yun dati, ayun, so mag-file ka na po sa PRC para sa exam. Yan. So, tas nung 2017, nawala na po yun. So, nung 2017, ang natatandaan ko lang po, yung mga repeaters lang ang pinayagan mag-take ng exam. Tas, from then on, yun po, naging, na po siya, naging course na po ang Real Estate Management. Yun po yung Bachelor of Science in Real Estate Management or yung BSREM nga po na tinatawag. So, lahat po ng mga high school graduate na gustong mag-take po ng ganitong course, ayan po, mag-enroll lang po sila. May mga schools naman po, marami na rin pong mga schools na nag-cater ng ganitong course. Yun nga, yung BSREM. So, meron po tayong Xavier sa probinsya, Xavier School. Dito naman po, Lyceum, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at Lasal. Yan. And marami pa pong iba na mga schools. Hindi lang ako familiar sa iba pang school na nagki-cater. Alam ko Emilio Aguinaldo meron din pero sa ibang branch nila. So sana dumami pa yung mga schools na nagki-cater ng mga ganitong courses nga para ma-inform naman yung mga millennials ngayon na may ganito palang course. Kasi syempre, 'di ba, hindi naman alam ng iba, konti lang yung nakakaalam about dito sa ganitong trabaho. Sa mga second courser, syempre po, siguro mababawasan yung taon ninyo. Basta depende po kung anong mga subject yung makikredit doon sa course na in-enroll nyo. Ang real estate exam po, once a year lang po yan ginaganap. Ngayong taon po, dapat April 18, 2021 siya. Pero na-reschedule siya itong July 21, 2021. So, ayan. So, sa mga bago pong mga graduate ng high school, dahil course na nga po siya, kailangan nyo na pong mag-aral ng 4 years para mag-qualify sa licensure examination. Yan. So, halimbawa, yan, nakagraduate ka na after 4 years, congratulations, nakagraduate ka na. So, hindi po doon nagtatapos ang career ninyo as real estate broker. Kasi po, kailangan nyo pong mag-take ng exam. Kailangan ipasa ninyo ang exam para maging full-fledged po kayo na real estate broker. Parang sa nursing, 'di ba? Nag-graduate ka ng nurse. So, paano ka makapag-practice ng nursing kung wala ka namang license para makapag-practice ka? Ganun din po sa real estate broker.
So, kapag nakagraduate ko na po, magpa-file ka po sa PRC para makatake ng exam. So, kailangan mo po ng application fee. Ang application fee natin is 900 pesos. Yan, mag-fill up ka po dun ng form for application. Tapos, syempre, kailangan mo ng birth certificate kasi nga po, Filipino citizen lang po ang pwedeng kumuha ng exam. Tapos, sa mga married po, kailangan po ng marriage contract, NBI clearance, dapat malinis, wala kayong kaso. Kailangan yung NBI clearance. Tapos, syempre po, yung transcript of record. Yung transcript of record, dapat may nakalagay for board exam purposes. Ayan. So, ayan na. 400 items po lahat ng exam. Nung nag-exam ako nun, 400 items yun. So, kailangan po ipasa ninyo po yun para maging real estate broker kayo. Para mag-oath taking kayo doon. Tapos, malagyan kayo ng PIN. Ganyan. So, kapag licensed real estate broker ka na, ayan, pwede ka nang magbenta. Katulad ng ginagawa ko. Magpa-rent. Basta, anything related sa real estate service. Ayan. So, ang pagiging broker po, yan, masaya naman siya. Siyempre, pagka marunong kang humawak ng pera at marunong alam mo kung paano gawin, yan, may chance talaga na kumita ka ng pera talaga. So, kailangan lang maging responsible ka. At saka, mas magandang fulfillment po kapag halimbawa, nag-take ka ng exam, pumasa ka, tapos ganito yung ginagawa mo. Kasi, before may experience ako na nagpipirmahan kami ng contract, tapos sabi niya sa akin, alam mo, bawal yung ginagawa mo. Kasi ano nga daw, hindi naman daw ako license, ganyan-ganyan. Sabi nung yung representative lang yun ng owner, hindi talaga siya yung owner. Tapos, sa isip-isip ko natatawa lang ako kasi hindi niya alam ata na, na license broker ako. So, sabi ko sa kanya, ma, may license po ako, license broker po ako. Ganyan. Tapos yun, natahimik siya. Tapos, friend na kami. Hanggang ngayon. Ayan, so, akala nyo talaga wala. Talagang sinabihan niya pa ako, alam mo, bawal yung ginagawa mo. Sabi ko sa akin, ay naku, ano bawal? Ayan po, so yung mga masasuggest ko sa mga millennial ngayon dyan, kumuha na kayo ng ganitong course kasi magbabago talaga ang buhay ninyo. Tsaka syempre, dapat marunong kayong dumiskarte, tsaka people smart kayo. Tsaka alam nyo yung ginagawa nyo, pag-aaralan nyo rin yan, syempre, hindi lang yan basta-basta go ka ng go. Ayan. So, ayun lang po yung video natin kung paano maging real estate broker dito sa Pilipinas. So, kailangan po talaga mag-aral na po tayo ng 4-year course na BSREM. Tapos po, yun nga, after natin makagraduate, makuha yung diploma natin, at makakuha ng TOR, magpa-file po tayo ng exam sa PRC. Hindi dahil nakagraduate ka na, real estate broker ka na. Kailangan pa pong kumuha ng license. Yan, para makapag-practice ka ng practice ka ng profession mo. Patulad ng nursing, midwife, doctors, mga ganun po. Ayan. So, magkaiba po ang real estate broker sa real estate agent. Sinabi pong real estate broker, automatically, you're a licensed broker. Pag sinabi mo naman pong real estate agent or real estate salesperson, you're under a broker po. Kasi ang mga real estate salesperson po, hindi po sila pwedeng magbenta kung hindi sila under sa broker. Yan. So, ang isang broker po, pwede po siyang magkaroon ng 20 persons na real estate salesperson. Yan. So, magkaiba po yun ang real estate broker at saka real estate salesperson. Kaya po, sana napapanood ng mga millennials itong videong to na ini-encourage ko sila na mag-take ng ganitong course kasi napakalaki pong potential para sa kanila. Sila bata pa sila, 'di ba? Marami pa silang magagawa at marami pang opportunity na pwede nilang makuha. Kaya yan. So, sa mga millennials dyan, alam nyo na, para bata pa kayo, at least makapag-invest na kayo, makapag-ipon na kayo. O, 'di ba? 'Di ba? So, ayan lang guys for today para sa ating video about paano mag-take ng real estate exam. So, kailangan nyo na pong mag-aral ng 4-year course. Ayan. Thank you guys for watching and please don't forget to subscribe to my channel. Bye!